Muli sa aming pong pagsisimula bilang paghahanda ng aming puso, samahan niyo kami, tulungan niyo kami sa aming pong pag-aaral, pagbubulay-bulay ng inyong salita. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Nais kong buksan ang Colossians chapter 1, verse 9 to 12. Ito salita ng Panginoon. Ito yung mga pangusap ni Pablo kung paano niyang ipinapanalangin ang mga Kristiyano sa Colosas. Ayon sa konteksto, napalitan ni Pablo na ang mga kapatid dito talaga namang matibay sila sa kanilang pananampalataya kay Kristo at pag-ibig sa isa't isa. Nagkakaisa sila. At yun ay nagsimula nung makamit sila ng pangangaral ng Ebanghelyo sa pamagitan ni Epapras. Kaya naman, nung marinig ito ni Pablo, nag-uumapaw yung puso niya na sila yung laging ipinalangin. Lagi silang idulog sa Panginoon upang lalo pa silang lumago. At ito rin ang layunin ngayong gabi na tulungan tayo, tanggapin natin ang aral na ito, paano natin ipapanalangin ang mga kapatid sa pananampalataya. Sana lumago na rin tayo sa ating pamamagitan sa mga kapatid natin, sa ating mga anak, sa kapwa natin mananampalataya. So, paano natin gagawin ito? Sundan natin ang modelong listahan ng panalangin ni Pablo dito para sa kanila. Mayroong tatlo na makikita natin napakaganda ng panalangin ni Pablo. Hindi siya nanalangin na sana iligtas sila sa gutom, ano pa man, kundi talagang spiritual ang kanyang panalangin. At ganoon din sana tayo, maging spiritual din tayo. At hindi lamang tayo basta pansarili, pangtapong, panglaman ang ating papanalangin, kundi pag-spiritual talaga. So una, paano natin papanalangin ang ating mga kapatid? Mababasa natin sa verse 9, ipanalangin natin sila upang lumakas sa spiritual na isipan. Yun ang ating dapat laging ipag-pray. Hindi lang yung kanilang buhay o kanilang pamumuhay, kundi lumakas sila sa spiritual na isipan. Ganito ang sabi sa verse 9. Tignan nyo. Kaya't mula ng araw na aming marinig ito, sabi ni Pablo, ano yung narinig? Na sila ay matibay sa pananampalataya kay Kristo at may pag-ibig sa isa't isa. Ang sabi niya, hindi kami tumigil ng pananalangin. Ang sabi niya, nanalangin na talaga siya. Pero hindi tumitigil para sa inyo at sa paghiling na kayo'y punuin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawang espiritual. Wow! Ito yung totoong panalangin ng isang Kristiyano sa kanyang kapwa, mga kapatid sa pananampalataya. Ipinapanalangin niya na sila'y lumago pa, lumakas pa upang punuin ng kaalaman ng ano? Ng kalooban ng Diyos na may buong karunungan. At hindi lamang yun, sila'y pinapanalangin upang punuin ng espiritual na unawa. Mayroong discernment, may wisdom na, may discernment pa. Kailangan silang lumago dahil yan sabi nga sa Romans 8, verse 5 hanggang 8, kapag sila ay namumuhay sa laman, alam natin na pagka namumuhay sa laman, hindi kinalulugdan ng Diyos at meron tayong remaining sin. Kaya dapat lang natin panalangin din ang ating kapwa ng palataya na sila ay lumago at lumakas sa spiritual na isipan upang sila ay makatagumpay sa kanilang buhay. Ang sabi sa Romans 12 verse 2, alam natin yun, ang sabi roon, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanlibutan, kundi magbago ng isip. Magbago ng isip upang maunawaan nila kung anong mabuti at kalooban ng Diyos. Yun ang ating pag-pray sa ating kapwa. Sana maging spiritual ang ating panalangin sa ating kapwa. Dito, makikita natin na maraming panalangin ngayon sa ating panahon ay pawang generic, pagkalahatan, mapapaw, masyadong walang tiyak, hindi specific ang prayers na ngayon sa ating panahon. Maging sa akin, medyo sa pula ko dito dahil ang aking tinitignan lamang ay yung pang mababaw na pangailangan ng Lord, aking mga anak, at kami, umaga mag-asawa, pinagpipray na talaga namin ang aming mga anak, si Lloyda, siyempre anak namin yan, at lalo si Ai. Pero hindi lang namin nakikita na dapat
ipanalangin din na sila'y punuin ng espiritual na isipan. Ang amin lang ipinapanalangin, ligtas sila sa kasamaan, iiwas sila sa mga masamang plano ng mga tao. Pero higit sa lahat, dapat ipapray natin ang ating mga kapwa, ating asawa, ating mga kapatid, na sila ay lumakas sa espiritual na isipan. Magbago na tayo ng ating pananalangin. Intindihin natin ang kanilang kalagayang buhay Kristiyano at hindi yung kalagayan dito sa mundo. Alam na natin yun, ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Siya ang may hawak ng providensya. Kaya naman, pag-pray natin, una, lumakas sila sa espiritual na isipan. At ikalawa, ipanalangin natin sila na lumakas sa espiritual na lakad. Espiritual na lakad, tingnan nyo ang sabi sa verse 10. Ang sabi sa verse 10, upang kayo'y lumakad ng nararampat sa Panginoon, na lubos na nakakalugod sa Kanya, namumunga sa bawat gawang mabuti at lumalago sa pagkakilala sa Diyos. Hindi natin ito minsan naalalang ipanalangin sa ating mga kapatid o sa ating mga masa buhay, ang ating pinipray na sila'y magtagumpay lamang sa trabaho, sila'y umasenso, umunlad. Pero hindi natin na ipapanalangin yung talagang kailangan nila bilang isang Kristiyano. At kung hindi naman Kristiyano, magkaroon sila ng tamang relasyon espiritual sa Panginoon. So yung lakad nila, dapat ipag-pray natin lumakas sila sa espiritual na lakad. Anong lakad yun? Ang sabi niya sa ating text, na nararapat sa Panginoon. Lumalakad sa bagong buhay. Sabi nga sa Romans 6:4, ganito sabi, kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay. Yun ang ating pag-pray sa ating mga kapatid, na sila lumakad bilang bagong buhay na nararapat sa paningin ng Panginoon. At nakakalugod, no? Ayon sa pagkakatawag sa atin ng Diyos. Ano bang pagkakatawag sa atin? Kung ating babasa Ephesians 1:4, tayo'y pinili bago pa lamang gawin ang sanglibutan upang tayo ay maging banal at walang kapintasan. Yun talaga ang pagkakapili sa atin. Understood din kaligtasan to. Pero after na ikay maligtas, dapat lumakad kang may kabanalan at walang kapintasan. Yun ang ating calling. Yun talagang calling natin. Kaya ang sabi sa Ephesians 4:1, kaya't ako na binanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo lumakad ng nararapat sa pagkakatawag sa inyo'y itinawag. Doon tayo tinawag para maging banal at walang kapintasan. So yun dapat natin pag-pray na sila lumago o sa spiritual na lakad. At hindi lamang yun sa lakad, kundi namumunga sila. Na alam naman natin, ang isang Kristiyano hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa bunga. Maraming klase ng Kristiyano, sa parables lang ng sower. Tatlo yung mga nagsasabing Kristiyano, pero isa rin totoo. Yung isang totoo yun, talagang nagbubunga. Yung tatlong yun, may mga pakita silang paglabas na sila'y Kristiyano, pero wala talagang bunga. At yun ang dapat ipag-pray natin, na sila'y mamunga sa bawat gawa ng mabuti at lumago sa pagkakilala sa Diyos. Napakahalaga nung makilala natin ang lubusan ng Diyos, di ba? Hindi lamang na ito'y nakapagbibigay kaligtasan, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kundi tumitibay tayo sa ating relasyon. Tumitibay tayo. Katulad sa halimbawa, ang isang ina, gusto niya talagang mag-full-time siya sa kanyang pagiging housewife dahil ang layunin niya, yung puso, yung isipan, yung damdamin, yung emotion ng sanggol ay talagang makakuha niya. At pati yung emotion, pag-ibig at kilos na ina ay makuha nila isang anak. Ganon din tayo habang nakikilala natin ang Diyos sa kanyang mga salita, halos narinig natin ang tibok ng Diyos. At alam naman natin, lagi narinig ng Diyos ang tibok ng ating puso. Pero tayo, may hirap kumuha doon. Kaya ang ating panalangin talaga na sila'y lumakad o lumakas sa lakad na espiritual. At panghuli, gaya ng ating binasa rito sa verse 11, ganito ang sabi, naway palakasin kayo sa buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian
para sa lahat ng katatagan at pagtsatsaga ng may galak. So, pangatlo, ipanalangin natin silang lumakas saan? Sa espiritual na kapangyarihan. Marahil ma-influensya ang isang Kristiyano, may lakas siya, manager siya. Pero kung wala siyang kapangyarihan ng espiritual na kapangyarihan, ay masasabi natin hindi siya lumalago. Dahil siya ay mataas ang pinag-aralan, mataas ang pwesto, pero pagdating sa espiritual, ay parang sanggol. Hindi maganda. Di ba, ikaw ay may hirap lamang, pero mataas ang iyong espiritualidad, ay napakagandang. Kaya pag-pray natin para sa lahat ng buong kapangyarihan ng Diyos. Bakit kailangan natin ang buong kapangyarihan ng Diyos? Dalawang bagay. Una, para sa ating katatagan at para sa ating pagtsatsaga ng may galak. No? Kasi yun ang problema sa atin eh. Pag mayroon tayong problema, nagtsatsaga nga tayo, pero minsan nakasimangot. Hindi yun kalaguan. No? Pero kung nagtsatsaga tayo ng may galak, example ko rin yung asawa ko na sabi ko gawin natin na sa lahat natin ginagawa, kahit tayo ating nilakain, ilang araw na ito, at saka trabaho natin, walang katapusan sa bahay talaga, siguro umaga. Gagawin mo yun, mamayang gabi, uulitin mo na naman. Kinubukasan, uulitin mo naman yan. Di ba nakapakot siya eh. Pero kung gagawin mo yung may gala, iba ang iyong pakiramdam. Iba ang takbo ng buhay mo sa maghapon. Bakit? Espiritual na kapangyarihan yun. Nagagawa mo lahat ng bagay dahil kay Kristo. Sabi na ni Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Kaya na tayo ay nananalangin para sa ating kapatid upang lumakas sila sa espiritual na kapangyarihan para sila ay magkaroon ng katatagan. No? Katatagan saan? Sa ating 5 senses. Matatag tayo sa ating pangamoy, matatag tayo sa ating paningin, sa ating pakiramdam, sa ating paglasa, sa ating pananalita. Matatag tayo, hindi tayo nagagaya ng kaaway. Kaya naman, sa ating katatagan ng ating 5 senses, ay magkaroon tayo ng katatagan talaga sa ating buhay Kristiyano. Maglilingkod tayo sa Diyos. Ano man ang ating kalagayan, nasa bahay ka man, nasa trabaho ka man, alam mong matatag ka talaga dahil taglay mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, sabi ni James, kung ating titignan ang kanyang encouragement sa lahat ng Kristiyanong dumadanas ng problema, sa lahat ng mga Kristiyanong nagdurusa. Now, kung mayroon tayong kagalakan, ang sabi ni James, mga kapatid ko, ituloy ninyong buong kagalakan, James 1:2, kapag kayo'y nahaharap sa sari-saring pagsubok. Now, parang imposibleng gawin yun. Pero pinaliwanag ni James, bakit? Dapat manatili yung kagalakan yun sa matinding pagsubok. Bakit? Yamang inyong nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Yung play yun eh. Kapag tayo ay may pagtitiis na talagang kapangyarihan ng Diyos, at sabi sa verse 4, at inyong hayaan na malubos ng pagtitiis ang gawa nito upang kayo'y maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Ibig sabihin, para pag ganoon, talagang kayo ay maging malago, mananatili sa atin yung verse 2. Ano bang hirap ng ating lumain, paulit-ulit man, no? Parang ritual, routine, na walang katapusan yan. Sa umaga, maghugas ng plato pagkatapos kumain. Pag nagmerenda, kuha ka ng plato, lagay mo na naman. Mamaya, hugasan mo na naman. Tapos magtatanghalian na naman, kukuha ng plato, may bisita ka, marami pagkatapos kumain, hugasan mo na naman. Paulit-ulit yan. Pero kung ang puso mo ay pait, ay talagang mabigat ang trabaho niya. Pero kung mayroon kang kapangyarihan espiritual, may kagalakan, naglilingkod ka sa ating Panginoon. So, matuto tayong mag-pray ng mga espiritual na panalangin sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid, sapagkat huwag matik ng pag-pray ng doon lang tayo nakatuon sa generics no, na gabayan ng pamisan ng pag-uwi, bakit kailangan? Pero alam natin, ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay. Pag-pray natin yung kanyang gusto, panalangin natin sa kapwa. Una, espiritual na isipan, espiritual na lakad, at espiritual na kapangyarihan. Now, bakit
nakakaranas ng pandalamig ang isang Kristiyano. Marahil walang nananalangin sa kanya. At dahil sa walang nananalangin, kadalasan, kulang siya sa pagkakilala sa Diyos. Wala siyang assurance. Wala siyang pinangawakan security. Dahil tamad ang kanyang sarili na kilalaan ng Diyos. Pero kung lagi natin pinapanalangin, ay talaga namang magkakaroon siya ng kakayanan. Like for example, on Sunday, no? Ang sabi sa lady, pinag-pray ako dahil may karamdaman sa aking preaching para tumagal ako sa maghapon. Ate rin, sabi ni pag-pray, tapos dito sa atin, pinag-pray. Eh, Sunday, naramdaman ko talaga na andun ang kamay ng Diyos. Naghahanap pa nga ako ng gawain eh. Yung maghapon yun. Parang, ang lakas-lakas ko. Biyaya talaga ng Panginoon. Hindi lang natin nakikita, pero mararamdaman ng ating pinapanalangin. Maniwala kayo noon. Yung kasabihan na, what goes up must come down. Kung ano ang pinapadalangin natin sa Diyos, sa taong naroon sa Amerika, yun din ang dadali ng Panginoon para sa Kanya. So bakit nalalamig? Kulang sa pagkakilala. At hindi lang yun, bakit nagkakaroon kapintasan ng isang Kristiyano sa kanyang buhay? Well, lumilihis sa daan ng Diyos. Pag-pray natin. Pag-pray natin yung tatlong ito sa Kanya. Para huwag siyang malihis. At minsan, nakihina ang isang Kristiyano, marahil kapatid natin, marahil anak natin, mahina, ang asawa natin na nanghihina sa kanilang spiritual. Well, alam nyo, totoo niyan, pag-pray natin. Dahil, kadalasan nagtitiwala siya sa kanyang sariling lakas. Nagtitiwala siya sa kanyang sariling kaalaman. Kaya, nanghihina siya dahil pakiramdam niya, siya na gumagawa. Pero pag-pray natin, ang spiritual na kapangyarihan. Nalakas siya. So yun po ang ating meditation ngayong gabi. Paano natin papanalangin ng ating mga kapatid? Tatlong paraan. Panalangin natin silang lumakas sa spiritual na isipan. Panalangin natin silang lumakas sa spiritual na lakad. At panalangin natin sila sa lumakas sa spiritual na kapangyarihan ng Diyos. Tayo manalangin.